Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Umaga pa lang ay tila mabigat na ang simoy ng hangin sa buong barangay ng Dalakit. Ang mga dahon ng punong mangga sa tapat ng bahay ni Andrea ay parabang walang imik. Mistulang nakikinig sa kung anumang lihim na ibinubulong ng langit. Nakabibingi ang sobrang katahimikan ng paligid. Sa sobrang tahimik na parabang may hinihintay ang lahat ng kung anong kababalaghang darating. Sa maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, pawid at ilang simento, nakaupo si Andrea sa tapat ng altar na may kandilang wala pang sindi. Nakatitig siya sa kalendaryo. Yung may larawan ng isang amuletong nakabalot sa gintong sinag ng araw. Binilugan niya ang petsang yon. Hunyo 21, ang kanyang kaarawan. Ngunit hindi lang basta yun ang dahilan ng kanyang pagbibilog sa petsa. Meron kasing kahulugan kung bakit niya ito ginawa. Isang taon na simula nang iniwan mo kami, Raul. Malumanay man ang pananalita, ay halata sa boses niya ang bahid ng pait ng nakaraan. Sa tapat ng altar ay may maliit na tukador. Nakadisplay doon ang isang lumang larawan na kuhang-kuha ang isang masayang pamilya. Siya, si Raul, at ang anak nilang si Miguel na noon ay 5 taon pa lang. Ngayon, 10 taong gulang na ang batang lalaki. Malaki na at malusog. Pero tahimik katulad ng kanyang ama. Bukod doon ay may mga sandaling parang hindi na siya bata lalo na ngayong wala na si Raul. Mas napansin ni Andrea ang mga kakaibang ikinikilos ng kanilang anak. Lalabas sana siya ng pinto upang walisin ang bakuran nang biglang bumukas ang pinto sa kwarto. Nakatayo roon si Miguel, may hawak na laruan at tahimik na nakatingin sa kanya. Ma, masama ba kung hindi ko siya kilala? Ha? Sino tinutukoy mo, anak? Yung yung lalaki sa panaginip ko kagabi. Sabi niya po, tatay ko raw siya eh. Ha? Panaginip lang yun, anak. Ma, mabaho po yung hininga ng lalaki. Amoy nabubulok na karne. Kaya nakatakip ako ng ilong habang kausap siya eh. Ikaw talaga. Huwag mo nang intindihin yun, anak. Kilala mo naman ang tatay mo, di ba? Ang tatay Raul mo. Wala ka ng ibang tatay kundi siya lang. Sige po. Pag-alis ni Miguel ay napahawak si Andrea sa dibdib. Bigla niya kasing naalala ang isang lumang kwento mula sa kanyang lola Minerva. Kapag ang isang tao raw ay sinundan ng aswang, hindi lang panaginip ang nagiging daan. Minsan din ay sa mga bata sila nagpaparamdam. Una ay sa panaginip muna, sunod na sa isip at sa pangamoy hanggang sa huli ay maramdaman na ng katawan. Dahil doon ay nagbalik tanaw din si Andrea mula sa nakaraan. 1 taon na ang nakalilipas, sa mismong araw na ito rin kung saan ay kaarawan niya. Isang sulat lang ang iniwan ni Raul. Wala ng paliwanag at wala ng pagpapaalam sa anak. Patawarin mo ako, Andrea. Hindi ko kayang ipaglaban ng damdaming ito eh. May hinahanap akong sagot na hindi ko matagpuan dito. Ang sabi ng ilan ay may babae raw ang kanyang asawa. Ang ibang chismis naman sa kanilang lugar ay sinasabing umuwi lang daw sa probinsya. Pero ang pinakakakaiba sa lahat, bago mangyari ang biglang pag-alis ay may bali-balita na nakita raw si Raul na nakikipag-usap sa isang matandang lalaki na nakatira sa kagubatan ng mga itim na saging. Isang lugar sa kanilang barangay na kinatatakutan ng lahat, lalo na kapag bilog ang buwan. Ayon pa nga sa mga nakalap ni Andrea ay meron daw kinatagpong engkanto ang kanyang asawa o baka aswang. Dahil mula nung mga huling linggo bago siya umalis ay iba na kasi ang ikinikilos niya na napansin din naman ng babae. Nasaan ka na kaya, mahal kong asawa? Namimiss ka na namin ng anak mo. Sana naman ayos lang ang kalagayan mo, Raul.
Matapos ang sentimentong yon, mabilis na lumipas ang oras. Nagdiwang lang sila ni Miguel ng simpleng hapunan. Pansit at tinapay lang ang handa nila para sa kaarawang hindi katulad noon na nag-iimbita pa siya ng ilang kapitbahay. Para kasi kay Andrea ay hindi nakaarawan ng turing niya sa araw na ito kundi paggunita sa masakit na nakaraan. Ang pag-alis ng pinakamamahal niyang asawa. Ito ang dahilan kaya tila hindi na mawala-wala ang bigat sa loob niya. Maya-maya pa, nang tuluyang kumagat ang dilim, sa labas ng bahay ay nagsimula ng umatungal ang mga aso. May umaalulong at meron ding umaangil. Ang paborito nilang pusa na si Mutya ay ayaw nang bumaba mula sa bubungan. Kaya tinatawag ito ni Miguel hanggang sa may mapansin ang batang lalaki mula sa hindi kalayuan. Para kasing merong tao na tumatawag sa kanya. Tumakbo ang batang lalaki at tinapik-tapik ang kanyang ina para ipaalam ang tungkol doon. Ma, may sumusutsut sa akin sa labas. Saang labas? Wala naman ah. Sumilip na ako sa bintana, wala naman tao sa labas. Pero meron po talaga akong nakita eh. Hindi ko na po natawag si Mutya dahil tumalon na rin po sa pagkagulat. Ganun ba? Opo, parang natakot po tuloy yung pusa eh. Ma, pakitawag naman po si Mutya please. Sige anak, ako nang bahala kay Mutya. Pumasok ka na sa loob at matulog ka na ha. Ako nang bahala. Salamat po ma. Para mas makampante ang batang lalaki ay sinamahan niya muna ito sa kwarto. Ngunit habang pinapatulog niya ang anak ay may kung anong tunog ang kanyang narinig. Isang matinis na kaluskos mula sa bubungan. Para bang may nagkikiskis ng matulis na kuko sa yero. Minasdan niya muna si Miguel at nang makitang tulog na ang anak ay nag-focus na siya sa bubungan. Nauulit-ulit ang kaluskos ng hanggang 3 beses bago niya ito sawayin. Mutya, ikaw ba yan? Bumaba ka na dyan sa bubong. Pumasok ka na rito sa loob ng bahay. Nakampante ang babae nang marinig niya mula sa bubungan ang tunog ng kanilang pusa. Pagkalaon ay narinig na rin niya ang marahan nitong paglalakad hanggang sa tila makatalon na sa ibaba. Ilang saglit pa nga ay pumasok na ang pusang itim sa kanilang bahay at nakita niyang pumwesto to sa pintuan ng kwarto nila. Doon kasi natutulog ang pusa na parabang gwardiya nila sa gabi. Nakahinga ng maluwag si Andrea. Pagkatapos ay nagdasal na siya sa Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa akin at sa panibagong taon na kaharapin ko. Dasal ko lang po ngayon na ikaw ang maging gabay naming mag-ina. Ingatan mo po kami at ilayo sa anumang sakit o karamdaman, lalo na ang anak kong si Miguel. Lumaki nawa siyang may takot sa inyo. Tungkol naman po sa asawa kong si Raul. Kung nasaan man siya ngayon, ang dasal ko po ay maging ligtas at ingatan mo rin siya sa araw-araw. Miss na miss ko na po ang asawa ko. Maraming salamat po dahil alam kong hindi ka bingi sa mga panalangin ko, Panginoon. Pagkatapos ng emosyonal na panalangin ay tinabihan na niya ang anak hanggang sa makatulog na rin siya ng mahimbing. Pasado 12:00 sa kalaliman ng madilim na hating gabi, sa gilid ng bahay ay may nakatayong nilalang. Payat na matangkad, maputla ang balat at may mapupulang mga mata. Nakangisi yun at sa pagitan ng makahulugang mga ngiti ay may sumisilip na matatalas na mga ngipin. Ang kaliwang kamay ng nasabing nilalang ay may hawak na lumang laruan. Isang laruan na dating pag-aari ni Miguel. Ang paborito niyang kabayong itim na matagal na ring nawawala. Nakantabay lang ang nasabing nilalang at nakatingin sa bahay ni Andrea hanggang sa dahan-dahan yung umatras matapos makarinig ng kaluskos mula sa loob ng bahay. Nagising kasi si Miguel at biglang napasilip sa bintana na parabang naramdaman ang pagdating ng nasabing nilalang. Ma, gumising po kayo, Ma. Bumalik po siya. Ma.
Gising, Ma! Gulat na bumangon si Andrea sa kanyang kama at dali-daling tumungo sa sala kung saan niya naabutan ng anak. Nakadungaw roon si Miguel at may sinisipat habang patuloy siyang tinatawag. Anak, sino yung sinasabi mong bumalik? Balik po siya, Ma. Yung lalaki sa panaginip ko. Ha? Sinong lalaki sa panaginip mo? Yung lalaki may mabawang hininga? Ma, bumalik po siya pero hindi po siya tao, Ma. Hindi na umimik pa si Andrea. Niyakap niya lang at pinakalma ang anak habang tumitingin-tingin sa labas. Wala naman siyang nakitang kahit sino sa paligid hanggang sa lumapit na rin si Mucha sa bintana na parang may kung anong inaangilan sa dilim. Napansin niyo ng babae kaya mas lalo siyang nabahala. Alam niya kasi na ang mga hayop ay mas malalakas ang pandama kaysa sa tao. Si itsura ngayon ni Mucha ay tiyak ngang merong kung sino mang nagtatago sa dilim na nagmamasid sa kanila. Pero nilakasan at tinapangan na lang ni Andre ang loob para sa kanyang anak. Hindi kasi siya pwedeng magpakita ng kahit na anong takot kahit ang totoo sa loob-loob niya ay nangangamba na rin siya. Mabuti na lang din at kumalma na ang loob ni Miguel kaya kahit papaano ay nabawasan ng pag-aalala ng kanyang ina. Ganon din ang pusang si Mucha. Sinyalis na wala na ang kung sino man na nagmamasid sa kanila. Meron po talaga akong nakita, Ma. Wala yun, anak. Panaginip lang yun. Tinan mo si Mucha, oh. Nag-aalala tuloy siya sa atin eh. Tara na, bumalik na tayo sa pagtulog. Pagbalik nila sa kwarto ay bumalik na din si Mucha sa pintuan at muling nahiga. Napangiti naman si Andrea dahil pakiwari niya talaga ay Anghel de la Guardia nila ang pusa. Naalala niya na naman tuloy ang kwento ng Lola Minerva niya noon na ang mga gabay ng tao ay kung minsan o madalas na nagpapanggap na isang hayop. Ito ang dahilan ngayon ni Andrea kaya mahal na mahal din nila ang alagang pusa. Nang muling makatulog si Miguel ay nilapitan niya si Mucha at nilambing. Uminat-inat naman ang mga kamay at paa ng nasabing hayop bilang pagtanggap sa paglalambing na yon. Maraming salamat sa palaging pagbabantay mo sa amin, lalo na kay Miguel. Mahal na mahal ka namin, Mucha. Mahal na mahal ka namin ng anak ko. Maraming salamat talaga sa iyo, dahil nabibigyan mo kami ng kasiyahan. Tumugon ng miyaw ang pusa kaya binuhat niya to at niyakap ng mahigpit. Hanggang sa mapaluhan na siya ng di niya namamalayan. Para bang nakaramdam siya ng kaginhawaan sa init ng katawan ng pusa. Paglapag niya rito ay bumalik na ulit siya sa higaan at tinabihan si Miguel. Nakatulog na siya ng mahimbing hanggang sa sumapit na ang umaga. Magandang naging gising niya na parang walang nangyaring kung anong kababalaghan kagabi. Nagluto kagad siya ng almusal nila ni Miguel at pinakain na rin niya ang alagang pusa. Tipikal lang din at normal ang araw na yon para sa mag-ina hanggang sa sumapit na naman ang gabi dahil sa tila mabilis na takbo ng oras. Katulad ng senaryo kagabi, naglalakad-lakad na naman sa bubungan si Mucha kaya tinawag na siya mismo ni Andrea na kaagad din namang sumunod. Natutuwa talaga siya sa alaga nitong pusa dahil para itong tao na mabilis kausap at nakikinig talaga. Natulog na nga sila at pagsapit na naman ng 12:00 ng hating gabi ay nagising na naman si Miguel at bumangon. Sa pagkakataong yon ay nakita na yon ni Andrea kaya sinundan niya ang anak hanggang sa sala. Pagsilip ni Miguel sa binata ay nagsusumigaw na naman siya. Pinipilitan namang ikalma ng babae ang sarili habang inoobserbahan ng anak. Ma, nandiyan na naman po yung lalaki may mabahong hininga sa panaginip ko. Anak, panaginip lang yun. Walang tao sa labas ng bahay. Hindi totoo yung nakikita mo. Kaya wag na wag mo nang isipin pa yung nilalang na yun. Halika na't bumalik na tayo sa kwarto. Pabalik pa lang sila sa kwarto nang mapansin na naman ni Andrea si Mucha na tila merong inaangilan sa labas. Medyo kinabahan siya pero mas pinili niyang ikalma ang kalooban para mas makapag-isip na maayos.
Pinauna niya muna si Miguel sa loob ng kwarto at nagtungo siya sa kusina para kumuha ng asin. Naalala niya kasi noon ang sinabi ng kanyang lola Minerva na mabisang pampalayas ng mga masasamang elemento ang asin. Bumalik siya sa bintana kung saan nandun pa rin si Mutya at umaangil-angil. Kagad niyang isinaboy ang asin sa labas hanggang sa makita niyang tila may kung anong mahinang kaluskos ng kung anong nilalang dun sa damuhan. Nang mawala yon, ay tumigil na rin sa pag-angil ang alaga nilang pusa. Ano ba yung nilalang na yun? Hindi na nakatulog si Andrea dahil sa nangyari. Habang nakayakap sa anak, pinakikiramdaman niya ang bawat kaluskos at bawat tunog sa paligid ng kanilang bahay. Guni-guni lang siguro naman to ng anak ko. Wala naman akong dapat ikatakot, di ba Mutya? Pagkangyaw ng pusa ay sinikap na niyang makatulog katulad ng pagkahimbing ng tulog ni Miguel. Subalit dahil sa nangyari sa mga ikinukwento ng kanyang anak, ay para na rin tuloy niyang nakikita sa isip ang nasabing nilalang. May pagkakataon na kapag nakapikit siya ay may sumisingit na imahe, mga matang mapupula, ngiting katulad ng sa halimaw, maging ang tunog ng hiningang mabigat at mabaho na katulad ng pagkakalarawan ni Miguel. Dahil tuloy doon ay napayakap na lang siya ng mahigpit sa anak habang pilit na inaalis sa isip niya ang tungkol dito. Kinabukasan ay maagang gumising si Andrea upang magluto ng agahan. Tahimik naman si Miguel habang kumakain ng kanin at pritong itlog. Hindi gaya ng dati, hindi siya nagtanong kung anong araw na. Hindi din siya humingi ng dagdag na ketchup gaya ng nakasanayan. Nakatingin lang ang batang lalaki sa sahig at walang kibo kaya medyo nag-alala ang ginang. Anak, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Eto, uminom ka muna ng tubig at dahan-dahan lang sa pagkain dahil baka mahirinan ka. Umining lang si Miguel habang umiinom ng tubig. Dahil doon ay nagpatuloy sa pagtatanong ang kanyang ina. Miguel, anak, may naalala ka ba sa nangyari kagabi? Ano pong nangyari kagabi? Hindi mo naalala yung napanaginipan mo kagabi? Yung tungkol po sa lalaki mabawong hininga na parang nabubulok na karne? Oo anak. Natatandaan mo ba siya? Pinaalis ko na siya kagabi. Sinabuyan ko ng asin, kaya hindi na yung babalik. Hindi na po talaga yung babalik, ma. Paano mo naman nasabi yun, anak? Dahil ba sa nagsaboy ako ng asin sa kanya? Hindi po. Nasa loob na po kasi siya eh. Hindi na nakasagot si Andrea matapos sabihin yun ng kanyang anak. Dahil sa mga narinig, pakiramdam ng ginang ay parang may kung anong kilabot na gumapang sa buo niyang pagkatao. At habang kumakain ng agahan si Miguel, ay pasimple siyang nagpalinga-linga sa paligid. Tila nagpapaulit-ulit na nagre-rema sa isip niya ang mga sinabi ng batang lalaki. Nantala lang yun nang biglang sumingaw ang pagkulo ng pinaiinit niyang tubig. Pagkatapos noon ay bigla pang tumalon si Mutya mula sa labas ng bintana papasok sa loob kaya mas lalo siyang nagulat. Kabuntikan na niya tuloy mahulog ang tasang may laman ng kape pero wala pa namang mainit na tubig. Ayos lang po kayo, ma? Oo anak, nagulat lang ako kay Mutya. Sige na, magpatuloy ka na dyan sa pagkain mo. Opo, ma. Magmula nang sabihin ni Miguel na nasa loob ng araw ang mabahong hiningang nilalang, ay tila hindi na mapakali si Andrea. Sa tuwing mag-isa siya sa loob ng bahay at nasa paaralan ng anak, pakiramdam niya ay parabang palaging merong nakamasid sa kanya. Kaya simula rin noon ay madalas na niyang pinapupunta ang kakilalang si Dalia, Rosa at Rio. Ang mga yun ay sugarol niyang kakilala na pinayagan niyang pumwesto ng pagsusugal sa kanilang bahay nang hanggang 4:00 lang ng hapon para hindi siya maiwang mag-isa roon. Mabuti na lang din, tuwing gabi ay hindi na tila nag-i-sleepwalk ang kanyang anak, pero mas nakakatakot lang din. Tuwing madaling araw kasi, nagigising si Andrea dahil naririnig niya si Mutya na nakabantay sa pintuan ng kanyang silid habang merong inaangilan. Dahil tuloy doon, ay hindi na rin niya muna pinapatay ang ilaw sa sala at sa kusina para maging maliwanag ang buong bahay sa gabi.
Sa kwarto naman, may maliit na lampshade lang siyang iniiwang bukas para kahit papaano ay merong liwanag. Mas naging marubdob din ang pagdarasal niya sa gabi at sinimulan niya rin ang paglalagay ng asin sa ilalim ng kama nila ng anak. Isa kasi ito sa natatandaan niyang itinuro noon ni Lola Minerva. Ilang araw ang lumipas ay nagsimula na nga ang mga pagbabago. Isang araw sa paaralan ay pinatawag si Andrea ng guro ni Miguel. Nagtataka man at walang ideya ay nagtungo na rin ang ginang para malaman ang dahilan. At habang hinihintay sa faculty room si Mr. Felix ay napansin ni Andrea na karamihan ng mga mata ng mga guro ay nakatuon sa kanya. Kapansin-pansin ng ilan sa mga tingin ay tila merong habag habang ang iba naman ay tila may natatakot. Isinawalang bahala na lang ng ginang ang mga tingin na yon at tinuon ang atensyon sa nag-iisang anak habang naghihintay sa guro. Ilang saglit pa nga, pagdating ni Mr. Felix ay naupo kagad sila sa harap ng table nito para mag-usap. Pinayuhan din muna ng guro si Miguel na maghintay sa labas habang nag-uusap ang mga nakatatanda. Kayo po ba yung nanay ni Miguel? Kayo po ba si Mrs. Andrea Torre? Opo, ako nga po. Magandang araw po sa inyo, Mr. Felix. Itatanong ko lang sana kung bakit niyo po ako ipinatawag ngayon. May problema po ba sa grade ng anak ko o may iba pa siyang ginawa bukod doon? Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, Mrs. Torres. Kailangan natin pag-usapan si Miguel dahil meron hong napapansin ng mga kaklase niyang kakaiba. Paging ako at ang iba pa niyang mga guro napansin din ang pagbabagong yun itong mga nakalipas na linggo. Ano po bang ibig niyo sabihin, sir? Wala bang sinasabi sa inyo ang anak ninyo? Wala po, Mr. Felix. Palagi ko naman siyang kinukumusta pagdating niya galing dito sa paaralan pero wala naman siyang sinasabing kakaiba sa akin. Kung ganun po, Mrs. Torres, ako na po magkukwento. May insidente po kami rito sa klase kahapon. Isang kaklase niya ang umuwi na may kagat sa balikat. Ayon sa batang si Tay, ay si Miguel daw ang kumagat sa kanya. Ho? Kinagat ni Miguel ang kaklase niya sa balikat? Opo. Tama po kayo nang narinig, Mrs. Torre. Dahil sa sinabing yun ng guro ay parang nabingi si Andrea. Hindi siya kaagad nakapagsalita. At napalingon lang sa anak niyang nasa labas habang naglilibang ng sarili. Hindi maproseso ng utak niya na magagawa yon ni Miguel dahil malayong-malayo yon sa ugali ng kanyang anak kapag nasa bahay sila. Tahimik, malambing at mapagmahal ang batang lalaki kaya hindi makapaniwala ang ginang na makakapanakit ito. Alam niyo po ba na hindi na ito normal, Mrs. Torre? Sa katunayan hindi itong unang beses na mangyari yon. Nung nakarang linggo pa, nakita namin si Miguel na naglalakad mag-isa sa likod ng eskwelahan. Ano pong ginagawa ng anak ko? Wala naman siyang ibang ginagawa o hindi naman siya nananakit. Kaya lang Kaya lang po sir? Ano po yung ginagawa ng anak ko na kakaiba? Ano po kasi? Meron siyang kinakausap na parang siya lang ang nakakakita. Nung minsan narinig ko siya, nagbigkas siya ng mabahong hininga. Bukod pa ron umuusal siya lang hindi maintindihang mga salita. Kung mapapakinggan niyo lang po yung mga sinasabi niya, malamang matakot din kayo. Ayaw ko sanang sabihin to pero parang may sa demonyo yung wikang sinasabi niya Kaya natatakot ang ibang kaklase niya sa kanya, kahit ang ibang guro. Minsan na rin siyang nakitang pumatay ng hayop. Mabuti na lang nakawala yung pusa na yon. Hindi naman po siya ganyan sa bahay Malambing, tahimik at mapagmahal sa hayop ang anak ko. Ang totoo po niyan, may alaga kaming pusa at hindi ko nakita ni isang beses na pinagbuhatan niya yun ng kamay. Baka po nagkakamali lang kayo, sir. Naniniwala naman po ako sa mga sinasabi niyo bilang ina ni Miguel. Pero maaring iba lang ang ipinapakita niya sa inyo at iba rin ang ipinapakita niya rito sa paaralan. Kung alin man po roon ang totoong ugali niya, siya lang ang makakasagot nun. Ano po ang gusto niyong gawin ko, Mr. Felix? Huwag niyo po sanang masamayin tong sasabihin ko, ha? Pero ang payo ko lang sa inyo,
Kung maaari lang po baka mas mabuting magpatingin kayo sa espesyalista. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Na may sakit sa pag-iisip ang anak ko? Hindi po yun ang ibig kong sabihin, Mrs. Torre. Gusto ko lang din pong makatulong sa inyo. Sa ganung paraan malalaman nyo kung ano-ano nga ba ang totoong tumatakbo sa isip ng anak ninyo. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, huwag niyo po sanang mamasamain ang mga payo ko. Pasensya na kung nakapagtaas ako ng boses. Hindi lang po talaga ako makapaniwala pero sige po, pag-iisipan ko yung mga sinabi niyo. Siguro naman po bilang isang ina, masigit kong nakikilala ang mga anak ko kumpara kanino man. Ay, naiintindihan ko po. O sige po, maraming salamat sa pakikipag-usap niyo sa akin. Salamat din po. Pasensya na kung may nagawa man ng anak ko na nakaapekto sa paaralan at sa mga tao rito. Hihingi na lang din ako ng tawad sa mga magulang ni Tan kapag may pagkakataon. Matapos ang maayos na pakikipag-usap ay nagpaalam na nga si Andrea sa guro. Nang nasa pasilyo na sila ni Miguel, habang naglalakad ay pinagmamasdan niya lang ang batang lalaki. Hindi niya pa rin kasi mapaniwalaan ang mga sinabi kanina ni Mr. Felix. Alam niya sa sarili na hinding-hindi makakagawa ng ganung bagay ang kanyang anak. Ma, ano pong iniisip niyo? Ha? Wala naman anak. May itatanong lang sana ako sa'yo. Miguel, totoo ba yung sinabi ni Mr. Felix sa akin kanina? Kinagat mo raw sa balikat yung kaklase mong si Tan? Opo. Bakit mo naman ginawa yun? May ginawa ba sa'yo si Tan kaya mo siya kinagat? Wala naman po siyang ginawang kahit na ano sa akin. Eh kung wala, bakit mo siya kinagat anak? Alam mo bang hindi maganda yon? Gutom na po kasi ako Napahinto na sa paglalakad si Andrea at napatingin na lang kay Miguel na nagtatatalon-talon habang naglalakad palayo. Hindi niya sukat akalain na ganun ang isasagot ng kanyang anak. Bigla tuloy siyang nangilabot sa hindi malamang dahilan. At pagkatapos noon ay bigla na lang ding sumagi sa isip niya ang mga sinabi ng batang lalaki noong nakaraan. Oo anak. Natatandaan mo ba siya? Pinalis ko na siya kagabi. Sinabuyan ko na ng asin. Kaya hindi na yung babalik. Hindi na po talaga yung babalik, ma. Paano mo naman nasabi yun, anak? Dahil ba sa pagsabi ko ng asin sa kanya? Hindi po. Nasa loob na po kasi siya Napahawak siya sa dibdib dahil may takot na bigla na lang umusbong sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano pero parang may kakaibang enerhiyang itim siyang naanhinag kay Miguel. Pero bilang isang ina ay idinaan na lang niya ang lahat sa panalangin dahil alam niyang ito ang unang nakakatulong sa kanilang mag-ina. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng gabi, habang natutulog ng mahimbing si Miguel, napansin ni Andrea na malamig ang katawan ng kanyang anak. Nalaman niya ito matapos kumutan ng batang lalaki. Para makasiguro ay di naman niya ang noo ng anak. Hindi yun nilalagnat at walang sakit. Dahil sa ginawa niyang yun ay napakislot ang batang lalaki at nagising. Bakit po, ma? Wala naman anak. Nagtataka lang ako dahil ang lamig ng katawan mo ngayon. Sige na, matulog ka na ulit. Pasensya na kung nagising kita. Natulog na lang ulit si Miguel samantalang si Andre ay nagmatsyag-matsyag pa rin hanggang sa dumating na si Mutya at natulog na rin sa pintuan ng kanilang kwarto. Makalipas lang ang ilang oras, pasado 10:30 ng gabi, naalimpungatan naman si Andrea dahil naririnig niyang umaangil ang kanilang pusa. Nang pagmasdan niya ito ay nagulat siya dahil sa kanila nakatingin at tila nakahandang makipagsagupa. Bakit Mutya? Bakit ka nagagalit? Natigilan na ang ginang matapos niyang mapagtanto ang mga bagay-bagay kaya napalingon siya sa gawing likuran. Nagulat siya at bagyang napatras nang makita si Miguel na nakatayo na pala sa kama nang hindi niya napapansin. Hindi niya alam kung gising o tulog ang anak pero natakot siya dahil sa kakaibang tingin yon. Tingin na parang nanlilibak. Tingin na parang hindi niya anak o hindi niya kakilala. Anak, ayos ka lang? Hindi umimik si Miguel.
Nanatili lang yun na nakatitig ng masama hanggang sa pumagitna na si Mucha sa kanila. Dahil doon ay biglang bumalik sa pagkakahiga ang batang lalaki at tumalima naman pagkalao ng pusa. Kaya nakahinga ng maluwag si Andrea, pero ang totoo ay matinding takot ang naramdaman niya. Panginoon, ano pong nangyayari sa anak ko? Huwag mo pong hayaan na may mangyaring hindi maganda. Dahil sa nangyaring yon ay tila nagpaandap-andap na ang tulog ni Andrea. Para na siyang manok na sa kaunting galaw at ingay ay nagigising na kaagad. Maya-maya pa, nang medyo lumalalim na ulit ang kanyang tulog, ay bigla naman siyang nabulahaw dahil sa ingay sa labas ng bahay. Nakarinig siya ng mga hayop na nag-aaway at nagwawala. Mabilis siyang bumangon kaya napansin niyang wala si Miguel sa higaan. Dahil doon ay nag-alala na siya ng husto. Anak, Miguel, nasaan ka? Paglabas niya ng kwarto ay eksakto na biglang bumukas ang pinto ng bahay. Inakala niyang nandun si Miguel, pero nang lapitan niya ito ay wala naman siyang nakitang kahit na sino roon. Samantalang nagpatuloy naman ang ingay sa labas ng bahay na hindi kalayuan sa kanila. Mas lalo tuloy siyang nag-alala para sa anak at sa alaga nilang pusa. Anak, Miguel, nasa ka ba anak? Patuloy niyang narinig ang mga ingay ng hayop na tila takot na takot. Kaya kahit natatakot ay sinundan niya ang pinanggagalingan ng ingay. Sumugod siya sa labas, dala ang lumang flashlight sa gitna ng madilim na gabi. Sinabayan pa yun ng malamyang ihip ng hangin na nagpadagdag sa takot na nararamdaman ni Andrea. Nagpatuloy siya sa pagsigaw habang kitang-kita sa hilatya ng muka ang matinding pag-aalala. Anak ko, nasa ka ba? Sumagot ka, Miguel! Nang nasa kapunuan na siya, ay isang nakakakilabot na tunog ng kung anong nilalang ang narinig niya roon. Nawala ang ingay ng mga hayop na tila naglalaban-laban at natatakot. Mas lalo siyang nangamba para sa kaligtasan ng anak. Kaya tinahak niya ang daan habang iginagala ang flashlight. Hanggang sa marating niya ang bukana ng tinatawag na kagubatan ng itim na mga saging sa kanilang lugar. Sa isang gilid, pagtama ng liwanag ng flashlight, ay may nakita siyang anino ng isang tao. Gumalaw yon kaya dali-dali niyang nilapitan kahit natatakot. Ang una na lang talagang pumasok sa isip niya ay ang anak na si Miguel, at hindi nga siya nagkamali. Natagpuan niya ang anak na nakaupo sa lupa. Basang-basa ng hamog galing sa dahon ng mga puno ng saging at nanginginig na tila takot na takot. Anak, Diyos ko po, anong nangyari? Ma, natatakot ako, ma. Nandito na ako, anak. Nandito na ang nanay. Huwag ka na matakot. Niyakap niya ng maigpit ang anak at itinayo. Bago pa sila maglakad ay napansinan niya ang mga kamay ng batang lalaki. Nagimbal siya nang makita ang bakas ng dugo rito. Anong nangyari, nak? Bakit may bakas ng dugo ang kamay mo? Hindi ko po alam, ma. Wala po akong alam. Gusto ko na pong umuwi. Natatakot na po ako dito sa sagingan. Nandito yung lalaki mabaong hininga eh. Ma, umuwi na po tayo. Sige anak, uuwi na tayo. Dali-dali nga silang umuwi ng bahay at kaagad niyang nilinhisan ng anak at muling pinatulog ng mahimbing. Habang pinagmamasdan ng batang lalaki ay bigla namang sumulpot si Mucha na nilambing-lambing ang kanyang paanan. Kinuha niyang pusa at niyakap bago muling mapaluhan ng tahimik. Saan ka ba nang galing, ha? Hindi mo na nabantayan si Miguel kanina. Huwag mo namang iwan ulit ang anak ko. Tumulo ng pusa at nagtungo sa higaan saka tinabihan si Miguel sa pagtulog. Doon ay mas napalagay ang kalooban ni Andrea kaya natulog na ulit siya na parang walang nangyari. Kinabukasan ay nabalita nila mula sa barangay Tanod na may nawala raw na 2 manok na panabong sa bahay ni Mang Sebas. Galit na galit ang Ginoo dahil pinalalakas pa naman niya ang mga manok na yon dahil ilalaban ngayong linggo sa sabungan. Ayon kay Mang Sebas ay tila pinitas daw ang mga pakpak ng manok. Pinugot ang ulo na parang kinagat
at talagang tila tinorture ang hayop. Nangungonsumi ngayon ang Ginoo at gustong mahuli ang taong gumawa ng ganito sa mga alaga niya. Napagbintangan pa nga ang bruskong si Burugoy dahil ang nasabing lalaki lang naman ang nakaalita ni Mang Sebas noong nakaraan. Pero iba ang tingin ng ilang taga-barangay sa nangyari. May mga bulong-bulong ang kaagad na aswang nga raw ang gumawa. Kaya natakot ang iilan dahil nga sa meron na nga raw aswang sa kanilang lugar. Pero sa totoo lang ay hindi na bago ang ganitong tsismis sa Dalakit. Matanda na ang alamat ng aswang sa kanilang lugar, lalo na ang patungkol sa pagkayanggaw. Pero iba ang paraan ng pagkayanggaw sa kanilang lugar. Hindi ito patungkol sa pagsali ng espesyal na laway o dugo ng aswang, kundi mas malalim pa. Tinatarget ang mismong kaluluwa. At hindi matatanda kundi mga bata ang kadalasang biktima. Kapag mas bata ay mas matindi raw kasi ang epekto ng sumpa. Noon pa man daw ay uso na sa kanila ang paniniwalang ganon. May nagsasabi pa nga na ang mga batang sinapian ng kaluluwang aswang, unti-unting nauubos ang kanilang katauhan habang pumapalit ang hayok at uhaw sa laman. Marami ang hindi naniniwala sa ganito sa kanilang barangay. Pero ang mga matatanda, sila ay nananahimik lang sapagkat alam nila ang totoo. Hindi na pinansin ni Andrea ang mga balita sa kanilang lugar. Hinayaan niya lang to't nagpakaabala sa pag-aasikaso sa kanyang anak. At katulad ng rekomendasyon ng mga kaibigang sina Dalia, Rosa at Rio, ay pinakonsulta niya na nga muna si Miguel kay Ginoong Mortel na kilala ring albularyo sa kanilang bayan. Hindi kasi nila mahagilap si Lucio na siyang may angking husay talaga pagdating sa paglutas sa mga ganitong suliranin. Naging maayos naman ang resulta kahit tila duda siya sa manggagamot. Binasahan lang kasi ng kung ano-ano at binulong-bulungan lang ang anak niya naningil na kagad ng 200 piso. Kaya pag alis nila sa bahay ng nasabing albularyo ay tila nagrereklamo ang ginang. Walang yang yon. Parang niloko lang yata ako nun Nakunan kagad ako ng 200 piso. Pang-budget na namin yun ng anak ko sa 2 araw Ay naku, ang mga tao talaga. Hindi mawala ang pagkasaking kong minsan. Ma, wag na po kayo mag-alala. Hayaan niyo na po yun. Makakarma din po yung ganong tao. Ay, nakikinig ka pala sa mga sinasabi ko, anak. Oo, tama ka nga. Hayaan na lang sila. Pero masama ang magbikas ng sumpa laban sa kapwa Wag mong gagawin yon. Opo, hindi ko po isusumpa yung taong yun na nanloko sa atin dahil may iba akong gagawin sa kanya. Ha? Anong sinasabi mo, anak? Gusto ko pong kumain ng ice cream, Hindi na nakalma si Andrea dahil tumakbo na ang batang lalaki sa nagtitinda ng sorbetes. At habang pinagmamasdan niya ang anak, ay napapansin na naman niya ang kakaibang itim na puwersang pumapalibot dito. Napabuntong hininga na lamang ulit siya at napabulong ng dasal para sa kaligtasan nilang mag-ina. At mabilis na namang lumipas ang oras. Kinagabihan, sa ilang araw na mababaw ang pagtulog, sa wakas ay nakatulog din ng malalim si Andrea. Pero ang malalim na pagtulog na yon ay hindi rin nagtagal dahil naramdaman niya si Mutya na pumatong sa kanyang tiyan. Naalimpungatan siya at napatingin sa alagang pusa na kaagad ding umalis nang makitang gising na siya. Hindi na niya nasundan ng lingon ng nasabing hayop dahil may narinig siyang humihikbi sa bandang likuran. Paglingon doon ay nakita niya si Miguel na gising at umiiyak kaya napabangon siya. Hinarap niya ng punong-puno ng pagmamahal at pag-aalala ang anak, saka ito niyakap ng maigpit. Anak, Miguel, bakit ka umiiyak? Ma, sinaktan niya ako. Nino, anak? Yung lalaki may mabahong hininga. Nandito po siya sa loob. Ayaw ko na po siya dito, ma. Anong sinasabi mo, anak? Nasaan siya? Wala naman tayong ibang kasama dito, Hindi na umimik ang batang lalaki. Yumakap na lang yun ng maigpit habang ang ginang naman ay iginagala ang tingin sa buong silid. Sa mga sumunod pang araw, ang hangin sa barangay ng Dalakit ay tila naging mas mabigat.
Mula nang maranasan ni Andrea ang kakaibang mga kilos at sinasabi ni Miguel, ang mga panaginip patungkol sa mabahong hiningang lalaki, ang mga kagat sa mga kaklase at mga dugo sa kamay ng kanyang anak, alam niyang hindi ito pangkaraniwan at hindi ito basta-basta. Pero hindi pa handa ang ginang sa katotohanang malapit na niyang matuklasan. Linggo ng gabi, mula sa bintana ng kanilang bahay, tanaw ni Andrea ang burol sa silangat. Sa paanan nito ay meron ng bahagi ng kagubatang tinatawag ng mga taga roon na kagubatan ng itim na saging. Katulad ng matagal nang nakasanayan sa kanila, ito ay isang bahagi ng gubat na kinatatakutan lalo na ng mga matatanda. Hindi lang dahil sa mga aswang, kundi dahil sa mga taong nawala roon at di na nakakabalik pa. Katulad na lang ng asawa ni Andrea na si Raul na doon na nga sinasabing huling nagtungo bago mawala 1 taon na ang nakalilipas. May naaalala na naman tuloy ang ginang habang nakatingin doon. Naaalala niya ang hating gabi na natagpuan din doon si Miguel na duguan ng kamay. Naisip niya rin tuloy ang posibilidad na nayanggaw ng kaluluwang aswang ang kanyang anak. Pero ayaw niyang tanggapin yon kahit na parang nararamdaman na niya ang ilang posibilidad. Wag naman sana. Mali sana itong naiisip ko. Diyos ko po, tulungan niyo po ang aking anak. Iligtas niyo po siya kung sakali, Panginoon. Isinara na niya ang bintana at nag-iwan doon ng mga asin katulad ng bili ng albularyong mandurugas. Bawat sulok nga ng kanilang bahay ay nilagyan niya ng mga asin para hindi makapasok ang anumang gawa ng masamang elemento. Nang isasara na niya ang bintana, ay napansin niya si Mutya na nakatayo sa labas at nakatingin lang sa kanya. Nagtataka siya dahil tila kakaiba rin ang kilos ng kanyang alagang hayop. Mutya, pumasok ko na rito. Matutulog na tayo. Tumitig lang ang pusa at nagmeow at nang akayin niya ito ay tila takot na tumakbo ang nasabing alaga. Kaya mas lalo siyang nagtaka. Nakaisip tuloy ng hindi maganda ang ginang patungkol sa alagang hayop. Bakit ayaw niyang pumasok? Teka, hindi kaya naglagay lang ako ng mga asin sa bawat sulok ng bahay bigla na lang siyang natakot. Hindi yata siya ordinaryong pusa. Natigilan na si Andrea nang marinig ang pag-ungot ng kanyang anak. Pagbaling niyang muli sa labas ay wala na roon si Mutya, kaya hinayaan na lang niya ang pusang itim. Pagpasok sa kwarto ay nagdasal siya ulit ng taimtim at natulog na sa tabi ng anak. Naninibago lang siya dahil wala si Mutya sa pintuan ng kanilang kwarto. Pero isinawalang bahala na lang muna niya yon. Sa kabutihang palad ay nakatulog naman siya ng matiwasay. Pero pagkagising kinaumagahan ay napasigaw sila pareho ni Miguel sa sobrang pagkagulat. Nagkalat kasi ang mantsa ng dugo sa sahig ng kama nila at meron na namang dugo sa mga kamay ni Miguel. Ma, bakit po ang daming dugo? Wala yan, anak. Huwag ka matakot. Walang mangyayari masama sa'yo. Wala to, anak. Natatakot ako, Ma. Niyakap na lang ni Andrea ang anak at nang kumalma na sila pareho ay kaagad lang nilinis ng ginang ang mga mantsa. Makalipas lang din ng ilang oras ay dumating si Delia, Rosa at Rio sa kanila para mag-request na pumwesto roon. Pumayag naman si Andrea at sinabi na lang na huwag masyadong maingay at pinalabas na lang muna na may sakit si Miguel kaya nagkukulong to ngayong araw sa kwarto. Habang nagsusugal ang mga kaibigan ni Andrea, ay napagkwentuhan nga nila ang tungkol kay Ginoong Mortel. Ito yung albularyong mandurugas na pinuntahan nila ang mag-ina nung nakaraang araw. Nagulat si Andrea nang marinig mula sa kaibigan na natagpo ang patay nga raw kagabi ang nasabing Ginoo. Sa sobrang lala daw ng kinahinatnan ng matandang manggagamot, ay kahit nga ang mga sumuri sa bangkay ay nasuka. Kagagaling pa lang namin doon ni Miguel nung nakaraan, Diyos ko po, kung sino man ang gumawa ng ganun sa kanya, siguradong matindi ang galit. Hindi naman sa pag-aano, pero biruin niyo mga mare. Nung ginagamot niya ang anak ko, halos wala naman siyang ginawa Bulong-bulong lang, tapik-tapik. Tapos siningil na kagad ako ng 200. Ha? Natigil na ang ginang sa pagsasalita
dahil nakita niyang nakadungaw si Miguel sa bintana at tila nakangiti habang nakatingin sa kanila. O anak, may kailangan ka ba? Wala naman po, ma. Sumilip lang po ako. Pagkatapos magsalita ay bumalik na kagad siya pabalik sa kanilang kwarto. Napakabit-balikat na lang sina Delia, Rosa at Rio na nagpatuloy sa paglalaro ng baraha. At sa pagpapatuloy ng oras habang nanonood si Andrea sa mga kaibigan ay bigla na lang sumagi sa isip niya ang nakaraang usapan nila ng anak. Ma, huwag na po kayong mag-alala. Hayaan niyo na po yun. Makakarma din po ang mga ganong tao. Ay, nakikinig ka pala sa mga pinagsasabi ko, anak. Oo, tama ka nga. Hayaan na lang sila. Pero masama ang pagbigkas ng sumpa laban sa kapwa, ah. Huwag mong gagawin yun. Opo, hindi ko po isusumpa ang taong yun na nanloko sa atin dahil may iba akong gagawin sa kanya. Matapos yung maalala ay biglang nakaisip ng hindi maganda si Andrea. Lalo na nang maalala niya ang mga bakas ng dugo kaninang umaga. Namutla ang mukha niya at namawi siya ng malamig na napansin ng kanyang mga kaibigan. Dahil sa pagkanerbiyos ay pumasok muna siya sa loob ng bahay para iproseso ang lahat ng mga napagtanto niya sa kanyang utak. Nagtungo siya sa banyo at nagilamos hanggang sa medyo mahimasmasa na. Nang palabas na ay nakita niya si Miguel na nakatayo sa tapat ng bintana ng kusina at pinagmamasdan si Mucha. Tila nakatingin lang ang pusa sa kanila at takot na takot. Ma, ayaw na po pumasok ni Mucha sa bahay natin. Bakit, anak? Baka nagliliwaliw lang siya sa labas. Hindi po siya nagliliwaliw. Natatakot siya, ma. Kanino naman siya matatakot, anak? Kanino po sa palagay niyo, ma? Natatakot ba siya sa iyo o sa akin? Hindi kaagad nakapagsalita ang ginang. Salitan lang siyang napatingin kay Miguel at Mucha habang patuloy na nag-iisip ng mga bagay-bagay. Naalala niyo po yung sinabi ko tungkol dun sa manlolokong albularyo, ma? Di ba sinabi ko po na hindi ko po siya isusumpa at may iba akong gagawin sa kanya? Anong ibig mo sabihin, anak? Katulad lang po ng nangyari sa manok ni Mang Sebas. Ha? Ma, nagugutom na po ako. Ano pong iluluto niyong ulam? Doon na lang ako sa kwarto kakain, ha? Tawagin niyo na lang po ako. Nag-iwan na makabuluhang ngiti ang batang lalaki at pagkatapos ay tumakbo na ito papunta sa kanyang kwarto. Hindi naman alam ni Andrea ang mararamdaman ng mga oras na yon matapos siyang maisip ang mga bagay-bagay. Na malaking posibilidad na si Miguel ang pumatay kay Ginoong Mortel. Muli siyang napabanyo dahil sa tensyon. Napasoka pa nga siya dahil hindi maproseso na kanyang utak ang mga sinabi ng kanyang anak kanina. Hindi na niya naisantabi pa yon dahil nakita niya ang mga senyalis ng espiritual na pagkayanggaw. Napayak siya, tumigil na nang matapos marinig si Delia na kumatok sa banyo. Nagmadali tuloy siya sa pag-aayos sa sarili at dali-daling lumabas at tumarap sa kaibigan na parang wala lang. Walang pwedeng makaalam ng mga bagay na ito. Sa maghapong yon ay umakto siyang normal kahit ang totoo ay punong-puno na ng bagabag ang kanyang puso. Hindi niya talaga sukat akalain na makakaroon mismo ng revelasyon sa bibig ng kanyang anak. Nag-isip-isip pa siya ng mga kapamaraan kung anong gagawin at muli niyang inalala ang mga sinabi noon ng Lola Minerva niya patungkol sa espiritual na pagkayanggaw. Pagsapit ng gabi, habang naihimbing sa pagtulog si Miguel ay naglagay siya ng mga asin sa palibot ng kama. Pagkatapos ay nagpunta siya sa sala at dumungaw sa bintana. Naabutan niya naman si Mucha na nakatingin lang at tila naghihintay mula sa malayo. Dahil doon ay lumabas siya at nilapitan ng itim na pusa. Mucha, kaya ba ayaw mong pumasok sa bahay dahil nararamdaman mong na espiritual ng nayanggaw ang anak ko? Binitbit niya ulit ang pusa at niyakap ng maigpit. Napayak siya ulit nang maramdaman ng mainit nitong katawan na parang nagbibigay ng kahinahunan. Pakiusap, tulungan mo ko kung paano ko may liligtas si Miguel. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi pwedeng matuluyan ng masakop ng pagiging aswang ang buo niyang pagkatao.
Kung nandito ka lang siguro si Raul, magagawa namin ang paraan ng lahat ng ito eh. Diyos ko po, kailangan ko ng tulong niyo. Dahil sa kapighatiang yon ay biglang tumalo ng pusa at nagkusang pumasok sa loob ng bahay. Tila nakampante naman si Andrea at kaagad sumunod sa loob ng bahay. Sa kabutihang palad din ay wala naman naging kakaiba nung gabing yon, kaya panatag siyang nakatulog. Kinabukasan ay pinaubayan na muna ni Andrea si Miguel sa mga kaibigan. Hindi pa rin kasi niya pinapasok ang batang lalaki sa pag-aalala na baka kung ano na naman ang magawa nito sa mga kaklase. Nasa gilid lang naman ng kanyang anak habang sina Delia, Rosa at Trio ay nasa balkonahe na katulad ng dating gawi ay naglalaro ng baraha. Hindi na nagsabi si Andrea kung saan pupunta. Basta dala niya lamang ang isang rosaryo, flashlight, kutsilyo at isang lumang larawan nila ni Raul. Ito lang kasi ang naisip niyang paraan at pagbabakasakali na mailigtas ang kanyang anak sa espiritual na pagkayanggaw. Yun din kasi ang payo ng yumaong si Ginoong Mortel na mag-alay nga raw ng dasal sa kagubatan ng itim na mga saging kung saan nawala ang kanyang asawa. Posible daw kasi hindi natatahimik ang kaluluwa ni Raul kaya dinadalaw nito ang anak. Hindi na rin siya nagsama dahil alam niya namang delikado at pinangingilagan ang lugar na yon. Kaya malamang lang din ay walang sasama sa kanya kung sakaling mag-aya siya ng mga kakilala. Pagdating sa bukanan ng nasabing kagubatan ay napabuntong hininga si Andrea habang pinagmamasdan ang kabuuan ng lugar. Napa-sign of the cross siya pagkatapos ng matagal na pagtayo at pag-iisip ng malalim. Diyos kong mabagin, ikaw na pong bahala sa akin. Gagawin ko po ang lahat para sa anak ko. Ingatan mo nawa ako sa pupuntahan ko, Panginoon. Nagsimula na siyang pasukin ang kagubatan ng itim na mga saging. Habang lumalalim siya sa gubat, napansin niyang kakaiba ang mga saging doon. Maitim ang mga balat ng bunga kahit na hilaw. Mabaho rin ang paligid na tila pinaghalo-halong kulob at nabubulok na kung ano. May mga punong nakabaluktot na parabang umiilag sa langit. Tila ang lahat ay nakayuko sa isang bagay na hindi matawaran. Isang kasamaan na matagal nang nananahan sa buong lugar na yon. Napahinto siya ulit at nagmasid-masid sa paligid matapos maramdaman ang kakaiba at mabigat na puwersa. Makilang ulit siyang napa-sign of the cross habang nagmamasid-masid. Pakiwari niya ay may mga matang nakatingin na hindi naman niya matukoy kung saan. Ano ba itong pinasok ko? Makakaya ko ba to? Paano kung hindi na rin ako makabalik katulad ng asawa ko? Diyos ko po, huwag naman sana. Napaikpit ang yakap niya sa rosaryo at nagpatuloy na sa pagtahak ng kagubatan kahit hindi niya talaga alam kung saan tutungo. Pagkatapos ng halos 30 minutong lakad, natagpuan niya ang isang sirang tolda. Kupas na niluluma na ito at may lumang banig sa ilalim. Ito ang lugar kung saan sinasabi noon na huling natagpuan ang ginamit na bag ni Raul. Ito na nga yung lugar na yun. Nilapitan niya kagad ang lumang bag ng asawa pero wala na itong kahit na anumang laman. Napansin niya tuloy na hindi kalayuan ng isang hukay. Pero hindi pa siya nakalalapit nang biglang parabang tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Nawala ang huni ng mga ibon, ni ang pagaspas ng mga dahon at kung ano pang nagbibigay ingay sa kapaligiran. Mas bumigat na naman ang kanyang pakiramdam hanggang sa igala na niya ang paningin sa palibot. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Natakot siya at nagtago sa lumang tolda matapos biglang lumakas ang hangin na para siyang hinahampas. Nagpatuloy siya sa pagdarasal habang nakapikit hanggang sa may maramdaman siyang humahaplos sa kanyang batok. Dala ng takot ay napasigaw siya at napatakbo. Pero sa kasamaang palad ay nadapa siya at kamuntikan ng mahulog sa nakita niyang hukay kanina. Mabuti na lang ay nahawakan siya ng kung sinong nilalang na humaplos kanina sa kanyang batok. Diyos ko po, kung sino ka man, huwag mo akong papatayin, pakiusap. Gusto ko lang tulungan ang anak ko.
Huwag kang mag-alala, Andrea. Wala akong gagawing masama sa iyo. Biglang nawala ang takot sa mukha ni Andrea nang marinig ang pamilyar na boses. Pagsulyap niya ay nakita nga niya ang isang matandang lalaki. Humpak ang mukha, may puting-puting buhok at mata na tila wala ng kulay. Siya si Ka Lucio, ang pinakamatanda sa baryo na kung tawagin ay taong gubat. Kilala siya sa buong barangay Dalakit dahil sa husay at tapang niya. Siya lang din ang kaisa-isang tao sa lugar na iyon na makailang beses nang nagpabalik-balik sa kagubatan ng itim na mga saging. Pero ni isang beses ay hindi man lang napapahamak. Siya nga ang humanap noon kay Raul nang mabalitang nawala yun sa lugar na iyon. Pero may ilan na ilag sa matandang Ginoo at sinasabing kampunto ng kadiliman. Sa kabila kasi ng namumuting mga mata ay tila may kakayahan pa rin ito makakita lalo na sa ganong klase ng delikado at mahiwagang lugar. Anong ginagawa mo sa lugar na ito, Andrea? Ka Lucio, mabuti na lang at dumating kayo. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ano ang ginagawa mo sa delikadong lugar na ito? May kailangan lang po akong gawin. Ka Lucio, nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo ako. Kumonsulta ako kay Ginoong Mortel para matulungan ang anak kong si Miguel. Palagay ko po kasi nabiktima ang anak ko ng espiritual na pagkayanggaw. Nabiktima si Miguel ng espiritual na pagkayanggaw? Opo. At ang mungkahi sa akin ni Ginoong Mortel ay magpunta rito. Dalhin ko raw ang mga bagay na to at sunugin sa gitna ng kagubatan ng itim na mga saging. Hindi mo dapat pinuntahan ng sinumpaang lugar na ito, Andrea. Pero paano po ang anak ko? Paano na si Miguel? Ayaw kong matuluyan siyang maging aswang. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo ito, pero hindi mawawala ang sumpa kay Miguel. Ano pong ibig niyong sabihin? Nito lang nakalipas na buwan bago mangyari ang tila kakaibang ikinikilos ng anak mo. Nagkaroon ako ng matinding pangitain. Binala kong sabihin sa iyo ang tungkol sa bagay na yon pero inatake ako ng matinding sakit. Nagpunta ako rito sa gubat para magpagaling hanggang sa hindi na ako makalabas pa. Kaya pala mag-isang buwan ko na kayong hindi nakikita sa barangay. Wala rin kamalayan ng mga tao kung nasaan kayo eh. Ang akala nila nagtatago lang kayo. Ganun na nga. Pero marahil ay inadya na rin ang panahon na magkita tayo rito. Subalit, hindi mo kailangang magtagal dito sa itim na gubat. Umalis ka kaagad kapag nalaman mo na itong sasabihin ko. Maging handa ka sa mga maririnig mo. Ano po bang dapat ko malaman, Ka Lucio? Nalaman ko na may iniwang marka si Raul. At ang markang yon ay sa anak mong si Miguel lumipat. Marka? Ano pong marka, Ka Lucio? Ang markang ito ay isang binhi. Nakita ko sa pangitain ko na ang asawa mong si Raul ay hindi ordinaryong nilalang. Hindi niya ito sinabi sa iyo na noong bata pa siya ay nabiktima rin siya ng espiritual na pagkayanggaw. Hindi po maaari yung mga sinasabi niyo. Maniwala ka man o sa hindi, pero totoo ang mga yon. Ni isang beses ay hindi pa nagkamali ang mga pangitain ko, Andrea. Biktima si Raul ng espiritual na pagkayanggaw. Pero napigil ito ng manatili ang binhi sa kalooban niya. At noong magtungo siya muli sa kagubatan na itim na mga saging ay tinawag siyang muli ng halaman. Nabuhay na nga muli ang binhi sa kanyang kalooban. Pero ayaw niya itong tanggapin kaya ipinasa na lang niya kay Miguel. Nanlaki ang mga mata ni Andrea sa mga narinig. Hindi niya sukat akalain ang mga nalaman niya kaya hindi niya ito mapaniwalaan. Sa hinagap niya ay hindi pumasok sa kanyang isip na may binhi ng aswang ang kanyang asawa. Napaisip siya kung bakit makukuha ni Raul na basta na lang magtungo sa itim na gubat para lang ipasa ang espiritual na pangkayanggaw sa kanilang anak. Kalimitang naipapasang espiritual na pagkayanggaw sa mga nakababatang mahal sa buhay. Hindi na kailangan pa ng espesyal na laway para mailipat yon. Sapat na ang tamang orasyon at binhi ng kadugo para yon mangyari. Imposible, Ka Lucio.
Mabait si Raul. Mabait pong asawa ko at hindi siya halimaw. Wala nang mabait at busilak na puso kapag sinakop na ng dilim ang kaluluwa. At ngayon, ang anak mong si Miguel, siya na ang nakatakdang magmana ng binhing yon. Paano ko yun maalis sa katawan ng anak ko? Hindi po pwedeng maging aswang si Miguel. Hindi pwede. Hindi ako papayag, Ka Lucio. Dapat mong maintindihan kung paano nga ba nangyayari ang espiritual na pagkayanggaw. Alam mo ang sinaunang kwento patungkol dito? Hindi, pero ano may tutulong nun sa akin? Noong unang panahon sa kagubatan ding ito na matagal nang mahiwag at misteryoso, may isang binatilyong nawala. Matapos ang 3 araw ay bumalik siya na tila walang nangyari. Ngunit makalipas ang ilang araw, isa-isang nawala mga batang babae sa dalakit. Hanggang sa madiskubre ng mga sinaunang albularyo na hindi na tao ang binatilyo kundi isa ng mabagsik na halimaw na parang sinapian ng demonyo. Tinawag siya ng mga tao na espiritual na nayanggaw. Ang espiritual na nayanggaw ay isang batang sinapian ng hinihingal na gutom ng mga lumang aswang. Mga nilalang ng kasamaan na hindi basta tumatanda, kundi nananatili sa katawan ng bata hanggang sa maging ganap siyang halimaw. At sinasabi ko sa iyo, kapag tuluyang naging aswang ang nayanggaw, ay hindi na siya makakabalik. At bago yon mangyari, bago siya tuluyang maging mabagsik, ay kailangan siyang kitilin ng sariling ina. Ano pong sinasabi niyo? Hindi ko mapapatay ang sarili kong anak. Wala ka nang magagawa dahil tuluyan ang nailipat ni Raul ang binhis sa iyong anak. Nagsisimula na yung magproseso sa katauhan ni Miguel. At habang tumatagal, nakakaramdam siya ng matinding pagkauhaw sa sariwang dugo at sariwang karne ng tao. Habang pinipigilan niya ang bagay na yon, ay mas lalo lang tong kumakawala sa kanyang pagkatao hanggang sa hindi na niya makontrol. Hindi ako papayag. Hindi ito mangyayari. Bakit ito ginawa sa akin ni Raul? Bakit niya inilipat ang binhi sa anak namin? Bakit? Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Andrea. Pero yun lang talaga ang tanging paraan. Habang may oras pa, habang hindi pa dumarami ang mga inosenteng nadadamay, gawin mo na ang mga nararapat mong gawin. Hindi ko kayang gawin, Ka Lucio. Hindi ko po kaya. Kunin mo tong laman ng supot. Dalin mo yan sa pagbalik mo sa dalakit at pag-isipan mong mabuti ang mainam na hakbang. Tumatakbo ang oras, Andrea. Kaya kailangan mong bilisan ang pagdidesisyon. Bilisan mo na rin at umalis ka na sa lugar na ito. Siguradong matutulad ka sa akin na kahit anong pagtahak pabalik sa dalakit ay hindi ko na mahanap. Umiiyak na kinuha ni Andrea ang supot na binigay ni Ka Lucio. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa matandang Ginoo bago lisanin ang lugar na yon. Bago lumabas ng kagubatan ng itim na mga saging ay sinunog niya muna ang larawan nilang mag-asawa. At ang abo nito ay inilibing niya sa lupa. Pinunasan niya ang luha habang nakatingin sa kalangitan at napapaisip sa mga bagay-bagay. Bakit mo ito ginawa, Raul? Siguradong meron kang dahilan. Umasa akong makatwira ng dahilan na yon. Kaya kung nasan ka man, magpakita ka sa akin ulit. Bumalik ka para maintindihan ko kung ano itong ginawa mo. Pagkatapos ng panlulumong yon, ay umuwi si Andrea na punong-puno ng kabigatan sa puso. Pagdating sa tapat ng kanilang bahay, pasado 5:30 ng hapon ay naabutan niya sina Delia, Rosa at Rio na nagkakapi na lang. Tapos na ang tatlo sa paglalaro ng baraha at hinihintay na lang siya bago umuwi. Sinabi rin nila na simula kanina pang tanghali ay tulog si Miguel, kaya sinadya nilang hintayin siya. Nagpasalamat naman si Andrea sa mga tapat na kaibigan bago yon mag-uwian. Pagkagat ng dilim ay inayos niya ang laman ng supot sa bodega nila.
Nag-ingat siyang hindi ito makita ni Miguel dahil ayaw niyang matakot ang kanyang anak kung sakaling malaman ng tungkol dito. Meron doong halamang itim ang dahon at iba pang mga damo na sinabi ni Ka Lucio na mabisang panlaban sa taong biktima ng espiritual na pagkayanggaw. Subalit habang inaayos niya ang mga yon, ay napaluhan na naman siya at tila bumigat ang kanyang dibdib dahil sa pagkimkim ng sama ng loob. Naalala ulit kasi niya ang sinabi kanina ni Ka Lucio na pinakamabisa at tanging paraan lang pala na makalaya si Miguel sa sumpa. At bago yan mangyari, bago siya tuluyang maging mabagsik, ay kailangan siyang kitalin ng sariling ina. Ano ko gagawin yon? Sinong walang puso at talangang kaluluwang ina ang papatay sa sarili niyang anak? Kung sa ganung paraan ko mapapalaya ang kanyang spirito mula sa sumpa ng pagkayanggaw, parang mas gugustuhin ko na lang na maging biktima niya ako. Diyos ko po, bakit mo naman ginawa to sa akin? Napakabigat ng pakiramdam kong to. Hindi ko po kaya. Hindi ko kayang wakasan ang buhay ng sarili kong anak. Walang may kaya ng ganon. Nag-iisang anak ko lang si Miguel. Diyos ko po, bakit niyo ko pinarurusahan ng ganito? Halos mapayukod na sa sahig ang ulo ni Andrea sa sobrang pagdadalamhati at sakit ng kalooban. Hanggang sa maantala lang siya matapos marinig ang malakas na sigaw ni Miguel mula sa kwarto nila. Walang pag-aalinlangang pinuntahan niya ang kinaroroonan ng anak. Subalit pagdating sa pintuan ay ganun na lang ang pagtataka niya dahil tila wala namang nangyaring masama kay Miguel. Bakit ka sumigaw, anak? Hindi sumagot ang batang lalaki. Paglingon noon sa kanya ay binatulang siya noon ng ngiting abot tenga. At ang mas nakakatakot pa ay ang mga mata na parabang namumuti. Anong nangyari sa iyo, anak, Miguel? Ma, nandito na siya sa loob. Gusto niyang maging ako, ma. Lubayan mo na ang anak ko! Gutom na ako, ma. Gusto kong kumain ng sariwang karne at dugo ng tao. Takot na napatras si Andrea matapos marinig ang mga yon sa mismong bibig ng kanyang anak. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. At tila hindi boses ng isang batang lalaki kundi ng isang halimaw na nagpapanggap sa katauhan ng kanyang anak. Nanginginig si Andrea habang nakatayo sa harap ni Miguel. Na ngayon ay unti-unting nagpapalit ng ibang hugis ang mga ngipin. Kita ang naninilaw at bahagyang pagtulis ng mga yon na parang isang patalim. Ang kanyang dating inosenteng anak ay tuluyan ng nagbago ng anyo. Ang mga mata noon ay tila binalot ang matinding kasamaan kung makatingin ng mabalasik. Alam na alam niya sa sarili na hindi na si Miguel ang kanyang kaharap kundi isang dyablo. Anak, labanan mo yan! Hindi ikaw yan! Lumaban ka, Miguel, pakiusap! Nagugutom na ako at kakain ako ng gusto kong pagkain at hindi mo yan mapipigilan! Pagkasabing yun ay tumalikod si Miguel at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Gulat na gulat si Andrea dahil tila hindi normal ang pagkilos ng kanyang anak na parang isang mabangis na hayop. Wala na siyang magawa kundi ang mapasandal na lang sa isang gilid habang naghihintay ng pagbabalik ni Miguel. Umaasa siyang hindi mahuhuli ng mga tao ang kanyang anak at hindi mapapatay ni numan. Napayak na naman siya sa takot at pagdadalamhati hanggang sa dumating si Mutya para siya ay lambing-lambingin. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Andrea at para na rin sa kanyang seguridad ay doon na siya natulog sa bodega kasama si Mutya. Kinabukasan, kasalukuyang nagwawali si Mang Seba sa labas ng kanilang bahay. Ilang saglit pa ay nakita na naman niya ang isa sa mga panabong na manok na wala ng buhay. Punit ang katawan at wala na ang mga laman loob nito. Nagkalat din ang ilang parte ng katawan sa sahig at ang mga pakpak ay nakasabit na sa puno. Ang pangyayari ay parabang sinadyang ipakita sa kanya. Galit na naman at tila nagwala si Mang Sebas pero wala naman siyang nagawa dahil hindi pa rin niya matuntunang gumawa nito sa kanyang mga alaga. Kumalat na naman sa buong Dalakit ang tungkol sa nangyari at mas lalong lumaki ang hinala ng mga mamamayan na meron na nga talagang aswang sa kanilang lugar.
Unti-unti na namang nabubuhay sa mga tao ang patungkol sa aswang na nangyanggaw o ang espiritual na pagkayanggaw. At marami ang nagtataka dahil hindi pa rin sumisipot sa barangay si Ka Lucio. Tanging si Andrea lamang ang nakakaalam ng lahat ng tunay na nangyayari sa dalakit, pero wala siyang magawa kundi panatilihing lihim yon. Bandang tanghali, eksakto na walang nagsusugal sa balkonahe nang pumasok ang ginang sa kanilang bahay at masinsinan niyang kinausap si Miguel patungkol sa bagay na ito. Ngunit ang batang lalaki ay tahimik lang. Nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas ng bahay. Anak, Miguel, magsalita ka naman oh. Sabihin mo sa akin kung ikaw na naman ba ang gumawa nun sa panabong na manok ni Mang Sebas. Sabihin mo nga sa akin para matulungan kita. Mapapahamak ka kapag nalaman ng mga taon tungkol dito, anak. Mapapahamak tayo pareho. May kumakain po sa akin mula sa loob ko, ma. Hindi po ako ang may gawa nun. Hindi alam ni Andrea kung maawa ba siya o magagalit matapos yung marinig. Nakuyom na lang nga niya ang mga kamao habang nahahabag na pinagmamasdan si Miguel. Alam niyang inosente ang anak, pero ang sumpa sa kalooban nito ay hindi. Muli na namang sumagi sa isip niya ang sinabi ni Ka Lucio doon sa kagubatan ng itim na mga saging. At bago yan mangyari, bago siya tuluyang maging mabagsik, ay kailangan siyang kitalin ng sariling ina. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kinagabihan ay iniisip pa rin ni Andrea kung itutuloy na nga ba niya ang ipinagagawa ni Ka Lucio. Muli na naman kasing umalis si Miguel at nasa kauhawan na naman to ng sariwang dugo at karne. Hating gabi ay lumabas siya para hanapin ang anak. Nagbabaka sakali siya na mapipigilan pa to sa ginagawang paghahasik ng lagim sa kanilang lugar. Nagsasagwa na rin kasi ang barangay ng pagroronda para malaman kung sino nga ba talaga ang ilang beses nang pumatay sa mga alagang manok na panabong ni Mang Sebas. Eksakto na natuntun niya si Miguel, subalit kaharap nito ang kaklaseng si Tan na halatang takot na takot. Diyos ko po, huwag naman sana niyang gawan na masama si Tan. Dali-daling tumakbo si Andrea para pigilan ang anak, pero huli na siya ng dating. Nakalmutan ni Miguel si Tan sa dibdib at mukha na nakasigaw muna ng malakas dahilan para mabulaho ang mga tao. Nawala ng malay tao si Tan, pero sa kabutihang palad pa rin ay hindi natuloy ng aswang ang balak niya dahil kinontra na kagad yun ni Andrea. Galit na tumakbo palayo ang batang aswang at sinundan naman siya ng kanyang ina. Naunang nakauwi ng bahay ang ginang at takot na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang nag-iisang anak. Napapaluhan na lang siya habang pinag-iisipan pa rin ang mga sinabi ni Ka Lucio nung magkakaharip sila. At bago yan mangyari, bago siya tuluyang maging mabagsik, ay kailangan siyang kitalin ng sariling ina. Dapat ko na ba talagang gawin yun kay Miguel? Ma! Natigilan ng ginang na makita niyang lumabas mula sa madilim na kapunuan si Miguel. Umiiyak ang batang lalaki at tila takot na takot dahil na rin sa nangyari. Dahil doon ay muling nahabag ang ginang na kaagad nilapitan ng kanyang anak at inalo. Pagkatapos noon ay pumasok sila sa loob ng bahay. Sa kanya nilinisan mabuti ang batang anak. Ma, ginawa ko po ba talaga yung kay Tan? Sinaktan ko po siya. Naramdaman po ng mga kamay ko yung kalamnan niya eh. Okay lang po pa kaya si Tan? Anak, magiging ayos din ang lahat. Huwag ka na mag-alala. Magiging ayos din ang lahat, anak. Pinapangako ko yan sa'yo. Natatakot na po ako talaga, ma. Meron sa kaloob-looban ko na naguutos sa akin na gumawa ng hindi maganti. At kapag hindi ko siya sinunod, nahihirapan ako. Para po akong hindi makahinga at mamamatay. Ayoko na pong makapanakit ng tao, hayop, ma. Namimiss ko na po si Mutya eh. Gagawa ng paraan ng nanay, nak. Kaya huwag ka mag-alala. Kahit na anong mangyari, huwag mong hayaang kontrolin ka ng binhi sa kalooban mo. Makakahingi tayo ng tulong sa iba. Natuwa si Andrea dahil alam niyang kahit papaano ay may wisyo pang natitira si Miguel at hindi pa rin tuluyang nilalamon ng espiritual na pagkayanggaw.
Pasumpong-sumpong pa rin kasi ang pag-atake sa kanya na tila nakadepende sa oras o panahon. Lumipas pa ang ilang araw. Lumaganap nga kagad ang nangyari kay Tan na mas lalong ikinatakot ng mga tao. Dahil sa malalim na kalmot ng nasabing bata ay nasigurado na ng mga taga-Dalakit na meron ng aswang sa kanilang lugar. Pinasimula na kagad ng kapitan ang pagpapatupad ng curfew, kaya naman mas lalong naging maingat si Andrea para sa kalagayan ng kanyang anak. Hindi na rin muna siya nagpapalaro ng sugal sa kanilang bahay at naintindihan naman to ni Delia, Rosa at Rio. Kailangan kasi niyang siguraduhin na walang makakaalam na si Miguel ang pinaghahanap na aswang na ngayon ay nasa kanilang barangay. Kapag sumapit ang gabi, sa tuwing dinadalaw ang batang lalaki ng pagkahayok sa sariwang laman at dugo ng tao, gumagawa kaagad ng paraan si Andrea. Kinakadena niya ang anak at ikinukulong sa kwarto habang nakabusal ang bibig upang hindi makagawa ng ingay. Naawa naman siya sa tuwing naghihirap ng ganon si Miguel, subalit ito lang ang naiisip niyang paraan para maisalba ang anak. Dahil tuloy sa pangyayaring yon ay malaki ang ipinayat ng batang lalaki. Ang dating malusog nitong pangangatawan ay bumagsak, kaya sa tuwing pagmamasdan niya ang anak ay napapaluhan na lang siya ng lihim. Pero hindi niya ipinapakita kay Miguel na kahit siya ay parang pinanghihinaan na rin ang loob. Kapag nasa bodega siya ay kinakausap na lang niya ang sarili at pinapalakas ang sariling kalooban para sa anak. Kailangan mo ng tibayan ng loob mo, Andrea. Kapag sumuko ka, mas lalong mahihirapan si Miguel at baka tuluyan na siyang mapahamak. Lumipas pa ang 1 linggo pero tila mas lalong lumalala ang kalagayan ni Miguel. Para nang nauulol ang bata kaya hindi na niya inaalis ang pagkakakadena nito. Nagtaka na rin ang mga kakilala ni Andrea dahil palagi na lang silang nakakulong sa bahay ng anak. Ma, nahihirapan na po ako. Pakulan niyo na po ako. Nagugutom na ako talaga, ma eh. Gusto ko kumain. Gusto na kitang kainin, ma. Kailangan ko ng sariwang dugot, karne, ma. Anak, pigilan mong sarili mo. Matututunan mo rin masanay na kumain ulit ng mga normal na pagkain. Pakiusap, anak. Kaya mo yan. Kaya natin to, anak. Ma, mamatay na ako, ma. Kapag hindi ako nakakain ng karne ng tao, makainom ng dugo. Pinahirapan mo na ako eh. Pinahirapan rin ako ng nasa loob ko. Nagagalit na siya. Nababaliw na ako, ma. Pakuwala mo na ako rito. Nagkakawag si Miguel. Kaya mas lalo lang naiyak si Andrea habang pinagmamasdan ng anak na parang nasisiraan na talaga ng bait. Dahil doon ay binusalan niya muna ulit ang batang lalaki at lumabas ng silid. Saka doon tuluyang humagulgol ng pag-iyak. Dahil doon ay naisip na naman tuloy niya ang mga sinabi ni Ka Lucio noon. At bago yan mangyari, bago siya tuluyang maging mabagsik, ay kailangan siyang kitilin ng sariling ina. Ano bang nagawa kong kasalanan? Bakit ako ginaganito ng langit? Nahuli na ba ako ng dating, Andrea? Pagtingin ng dalaga sa pintuan ay nakita nga niya ang matandang lalaki na nakatayo roon at maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Gulat at nagtataka niyang nilapitan ng matandang lalaki na kaagad dumupo para magpahinga saglit. Hindi pa rin talaga makapaniwala si Andrea na makikita niya ang mahusay na babaylan. Paano po kayo nakalabas sa gubat na yon? Itong mga sugat ko sa katawan ng sagot. Pero nahuli na nga ba ako ng dating? Nagawa mo na bang patayin si Miguel? Pasensya na po pero hindi ko pa magawa. Hindi ko magawang patayin ang sarili kong anak. Mabuti naman kung ganon. Makinig ka mabuti, Andrea, dahil may isa pa palang paraan. Ho? Anong ibig niyo sabihin, Ka Lucio? May nakasalubungan akong nilalang ng kagubatan ng itim na mga saging. At siya ang nagsabi sa akin kung paano malalabanan ng sumpa. Nang malaman ko yon, nagsumikap ako makalis sa lugar na yon kaya ako nagkasugat-sugat. Pero hindi na mahalaga yon. Ang mas importante ngayon ay malaman mong may iba pang paraan bukod sa pagpaslang kay Miguel.
Sabihin niyo po sa akin kung ano. Gagawin ko ang lahat kahit itaya ko pa ang buhay ko, Ka Lucio. Mainam dahil hindi ito ligtas dahil may magbubuwis ng mga buhay. Kailangang harapin mo ang sarili mong anak. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, kailangang tanggihan ni Miguel ang tawag ng gutom. Sa harap ng dugo na tumatagas mula sa mismong mga palad mo. Kung siya ay lumaban, siya ay maililigtas at kusang mawawala ang sumpa at matutunaw ang binhi sa kanyang kaloob-looban. Pero kung hindi... Kung hindi, ano po? Anong mangyayari? Tuluyan na siyang magiging alipin ng sumpa ng pagkayanggaw at posibleng mamatay ka sa mismong mga kamay niya. Ang tanong, Andrea, nakahanda ka ba? Para sa anak ko, gagawin kong lahat kahit paibuhis ko ang buhay ko. Kung ganon, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Ihanda na natin ang dapat ihanda dahil kabilugan na ng buwan mamayang 12:00 ng hating gabi. Eksaktong-eksakto para gawin ang ritual na babago sa buhay niyong mag-ina. Katulad ng napag-usapan ay wala na nga silang inaksayang oras. Habang nasa bodega at nag-aayos ng mga gamit, ay nilapatan muna ng matandang Ginoo ang sariling mga sugat. Tinulungan na rin siya ni Andrea at nang matapos na ay meron pa silang ginawa na isang importanteng bagay. Inutos na matandang lalaki na kunin ang mga asin na ginawa nga kagad ni Andrea. Pagkatapos ay naupo silang magkatapat at pinalibot sa kanila ang mga asin na iyon. Wala mang ideya sa mga nangyayari ay nakiayon na lang si Andrea sa takbo ng panahon. Nang magsimulang magbigkas ng kakaibang salita si Ka Lucio ay nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Nakakakilabot to pero hindi mabigat sa pakiramdam kaya napapikit na lang siya habang ninanamnam ang mga salitang hindi naman niya maintindihan. Inabot sila ng 15 minuto at nang matapos, pakiwari ni Andre para siyang bagong nilalang. Ano po yung ginawa niyo, Ka Lucio? Paghahanda yon para sa mangyayari mamaya. Nakahanda na rin ba yung mga itim na dahon at iba pa? Opo. Kung ganon, tayo na. Walang pag-aaksayang tinungo nila ang silid kung saan nakakulong at nakakadena si Miguel. Pagpasok ay umalingasaw kaagad ang mabahong amoy na palaging inireklamo ng anak niya noon. Ngayon lang napagtanto ni Andrea na ito pala ang tinutukoy ng kanyang anak kaya napalunok na lang siya. Nang makita ni Ka Lucio ang kaawa-awang itsura ni Miguel ay napapabuntong hininga na lamang siya ng malalim. Pagkalaon, sinenyasan na niya si Andrea sa mga gagawin. Katulad ng napag-usapan, umupo ang ginang. Ilang metro ang layo sa nauulol niyang anak. Hindi niya pinansin ang mga pagwawala ng kaawa-awang bata katulad ng bili ni Ka Lucio. Nag-focus siya sa kanilang gagawin. Nasa likod na lang ang matandang lalaki at naghahanda ng mga orasyon. Nang matapos na ang parehong paghahanda, ay hinintay na nga nila ang pagbilog ng buwan sa kalangitan. Pasado 12:00 ng hating gabi nang mas lalo nang magwala ang nagwawalang si Miguel. Hindi naman nagpatinag si Andrea katulad nga ng bilin sa kanya. Makinig ka, Andrea! Maya-maya pagkatapos ng panalangin ko sesenyasan kita na sugatan ng iyong palad at patagasin ang masaganang dugo. Pagkatapos noon ay pakakawalan ko ang anak mo. Silyado ang buong silid na ito dahil sa orasyon at hindi siya makakalabas dito kapag nagawa niyang makayanan ng pagkontrol sa sarili. Makakaligtas kayo pareho, pero kung hindi naman, alam mo na ang kahihinatnan mo sa oras na sakmaling kanya. Hindi ako mag-atubiling patayin siya. Sisiguraduhin hindi na makakaligtas at pareho kayong mamamatay. Opo, naiintindihan ko po. Handa ka na ba? Opo, handang-handa na, Ka Lucio. Kung ganon, magsimula na tayo. Inilatag na nga ni Ka Lucio ang mga dahong itim at nagsimula ng magbigkas ng mga salitang siya lang ang nakakaintindi.
Habang ginagawa niya yon, ay naglalakad siya palibot sa buong silid. Si Miguel naman ay patuloy ang pagpipilit na kumawala sa pagkakakadena habang pinagmamasdan lang ng kanyang ina na nahihirapan na rin siya sa sitwasyon. Kaunting tiis na lang anak, makakayanan mo rin to. Makinig ka sa akin dahil sa oras na makontrol mo ang iyong sarili, makakalaya ka na sa sumpa at tuluyang matutunaw ang binhi na inilapat sa iyo ng tatay mo. Pakaulan mo ako, ma. Sinungaling ka eh. Wala kang silbing nanay. Hindi mo ako mahal. Bakit mo ako pinahihirapan, ma? Nagugutom na ako eh. Kakainin kita. Papatayin kita. Kaunting tiis na lang anak. Matatapos din ang lahat ng ito. Sinungaling. Wala kang kwenta. Wala kang silbi. Walang iya ka. Dapat sa'yo mamatay eh. Dapat sa'yo pirapirasuhin ng karne. Ayop ka. Pakaulan mo ako dito nang makain na kita. Pumikit na lang muna si Andrea at nagbingi-bingihan kahit ang totoo ay awang-awa na rin siya sa kalagayan ni Miguel. Nagpatuloy naman si Ka Lucio sa pagbigkas ng mga panalangin, siya lang ang nakakaunawa. Nang matapos niya ang pang-12 orasyon ay binuksan niya ang bintana. Kaya tumambad sa kanila ang bilog na buwan. Doon ay mas lalong naghormentado si Miguel at kitang-kita ni Andrea kung paanong mag-anyong aswang ng tuluyan ang pinakamamahal niyang anak. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa nang makita ang nakakatakot na anyo ng anak. Pero tinapangan niya katulad ng bilin ni Ka Lucio kanina. Kapag nakawala ako dito, sisimutin ko ang dugo mo at walang ititira sa laman loob mo. Isasabit ko sa gitna ng poste ang gutay-gutay mong katawan para makita ng mga tao at matakot sila sa akin. Andrea, ngayon na! Sugatan mo na mga palad mo at taimting kang magdasal na kahit anong mangyari ay hindi ka magpapatinag sa alagad na kasamaan. Gamit ang matulis na patalim ay sinugatan na nga ni Andrea ang kanyang mga palad. Namalanghap yun ni Miguel ay mas lalo siyang natakam at kumawala, pero nagulat din siya dahil biglang lumawag ang kadena hanggang sa matanggal na yun ang tuluyan. Anak, kontrolin mo ang sarili mo. Nandito ako sa harapan mo bilang sakripisyo at kung mapagtatagumpayan mo to, makakalaya ka sa sumpa. Babalik ang lahat sa dati anak, kaya sikapin mong hindi pagharian ng kadiliman. Nang marinig yun ni Miguel ay saglit siyang huminto at pinagmasdan si Andrea. Gusto niyang gawa ng masama ang ina pero may katinuan pa rin sa isip niya na naguudyok na wag yung gawin. Subalit sa kabilang banda rin ang itim na binhi sa kanyang kalooban ay mas matindi ang pag-uudyok. Kaya naman hindi na rin alam ng batang aswang na nayanggaw ang kanyang gagawin. Nagwala siya ng nagwala at sinubukang atakihin ang ina. Naging handa naman si Ka Lucio sa mga posibilidad dahil nakikita niyang tila nilalamon na nga ng sistema ng kasamaan si Miguel. Ganon din si Andrea nang ngumiti na lang sa anak nang makitang pasalakay na ang batang lalaki. Anak, kahit anong mangyari, mahal na mahal kita. Kailanman na hindi ka naging halimaw sa paningin ko. Dahil sa sinabing yun ng ginang ay tila natauhan si Miguel. Tumigil siya sa pagsalakay at sa halip ay sinaksak niya ng matulis na mga kuko ang kanyang sariling dibdib. Ma, gutom na po ako, ma. Naku, kumapit ka. Kaunting tiis na lang anak, Miguel. Mahal na mahal po kita, ma. Hindi na natapos ng binata ang pagsasalita dahil nauna siyang nawalan ng malay. Nagulat naman sina Andrea at Ka Lucio sa nangyari. Kasunod noon ay unti-unti na ngang nagtago ang bilog na buwan sa kadiliman ng gabi. Sinundan pa yun ng isang nakakakilabot na alingaw-ngaw ng kadiliman. Kitang-kita nila ang makapal na itim na usok na unti-unting lumabas mula sa katauhan ni Miguel. At para tuluyan na yung mawala, ay nagsagawa ng orasyon si Ka Lucio bago tumayo at lumapit sa itim na usok. Ikaw na usok mula sa kadiliman. Inuutosan kita dahil wala kang kapangyarihan sa lugar na ito. Bumalik ka kung saan ka man nang galing at huwag ka nang babalik sa dalakit. Umalis ka! Mabilis na bumulusok ang itim na usok pabalik sa kagubatan ng itim na mga saging. At sa isang iglap
ay bumalik sa anyong tao ang batang lalaki at sabay na humandusay mag-ina sa sahig at nawalan na rin ng malay tao si Andrea. Dali-daling lumapit si Lucio at nagsagawa ng paunang orasyon para maisalba ang buhay na mag-ina. Nung una ay hindi pa yun umiepekto, pero hindi tumigil ang matandang Ginoo hanggang sa tumalab na nga ang ginagawa niyang dasal. Nakahinga siya ng maluwag nang muling marinig ang pulso ng mag-ina na humarap sa matinding kalbaryo. Panginoon, kayo na po bahala sa mag-inang ito. Hindi ko na po hawak ang kaligtasan nila. Ikaw na po ang bahala. Huwag mo silang hayaang mawala. Nagising si Andrea na nasa pagamutan na. At nang maalala niya ang mga nangyari ay napabalikwas siya ng bangon. Pero nagulat siya nang makita ang mga kaibigan na sina Delia, Rosa at Rio na nag-iiyakan matapos siyang makitang ligtas. Naiyak na rin tuloy siya habang pinagmamasdan ng mga kaibigan. Nasaan ang anak ko? Ligtas ba siya? Huwag ka mag-alala. Dahil ligtas si Miguel. Nandun lang siya sa kabilang kwarto at nagpapagaling. Salamat sa Diyos. Salamat po, Lucio, at salamat sa inyong lahat. Magpasalamat ka rin sa sarili mo at kay Miguel dahil nagawa niyong lahat ng to dahil sa pagmamahalan niyong mag-ina. Pagkatapos ng nangyaring yon, ay naging matiwasay nga ang pangyayari sa buong Dalakit. Nanatili ring sikretong naganap sa kanilang bahay. Lucio, nawala na po ba talaga ang sumpa kay Miguel? Huwag ka mag-alala dahil tuluyan na talagang nawala ang sumpa ng espiritual na pagkayanggaw sa kanya. Nakita mo naman ng gabing yun, di ba? Yung makapal na itim na usok na lumabas sa kanyang katawan. Yun ang aura ng sumpa na ngayon ay nagbalik na sa kagubatan ng itim na mga saging. Ano po bang meron sa lugar na yon? Ang totoo niyan, hindi ko rin alam. Kahit matagal na ako nagpapalibot-libot sa lugar na yun marami pa rin akong hindi natutuklasan. Ano po plano nyo ngayon? Babalik ako sa lugar na yon at posibleng hindi nyo na ako makita pang muli. Patuloy pa rin ang sumpa ng espiritual na pagkayanggaw, kaya kailangan kong mahanap ang pinanggalingan nito at tuluyan ng wakasan. Kaya nga po, mag-iingat po kayo, Lucio, at gabayan kayo ng Panginoon. Siguradong nasa likuran palagi ang may kapal. Ang lakas niyo din po kay Lord no? Ikaw rin naman kayong mag-ina. Teka, kayo ba? Anong plano niyong mag-ina sa buhay? Siguro po, magsisimula kami ng panibagong buhay ni Miguel. Naisip ko pong lumayo muna sana sa lugar na ito pero ayaw ng anak ko Nandito raw kasi niya nakikita ang sarili niya. Ang sabi niya sa akin, gusto niya raw na maging pulis dito mismo sa Dalakit. Nakakatuwa naman kung ganon. Makaraan pa ang ilang araw at tuluyan nang gumaling ang mag-ina. Habang nagkukwentuhan si Andrea at Lucio, Ma, Lucio, magandang araw po. May maganda po akong balita sa inyo. Nanalo kami ni Tan sa paligsahan Ito po yung medal namin Wow! Mabuti naman kung ganun, anak. Salamat at ginalingan mo. Si Tan po kasi katulong ko Ang galing po niya. Kahit may peklat siya sa dibdib at muka, wala po siyang pakialam. nagkatinginan na lang sina Lucio at Andrea dahil walang kamalay-malay si Miguel na siya ang may gawa ng peklat na yon. Bago sila magiwalay ng landas, ay ibinilin nga na matandang Ginoo kay Andrea na palaging ipainom kay Miguel ang ginawa niyang halamang gamot. Makakatulong daw kasi ito para malinisan ng tuluyan ng katawan ng batang lalaki. Nagpasalamat nga ulit ang gusto ang ginang dahil alam niyang posibleng ito na ang huli nilang pagkikita. Makalipas pa ang ilang buwan ay tuluyan na ngang naging maayos ulit si Miguel na tila nakalimutan talaga ang mga pangyayari sa kanya. Si Lucio naman ay bumalik sa kagubatan ng itim na mga saging para patuloy na alamin ang misteryo ng nasabing lugar. Naging maayos din ang buhay na mag-ina matapos nilang maranasan ang matinding kalbaryo. Wakas. Ako ang inyong lolo